Kaya sawa na sila sa impeachment, no? Baka sawa kayo sa impeachment dahil merong Congressman Liviste ang nagbubulgar sa mga kabalastugan ninyo. Nga putang ina ninyo. Yan ang dahilan siguro. Meron din po kayong kutsa kay Baguio City Mayor Magalong. Isa pa yan. Daming kontra nitong babaeng ito. Ganon. Hindi ganon. Ang take nila, kung ano yung opinion mo doon sa YouTube, yun rin ang BBM. Kasi spokesperson ka. Diba? Tanga ka. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ito, pangalawa nating pag-usapan. Sawa na raw itong mga House of Representatives at itong mga congressman dito sa impeachment ni VP Sara. Sila ay sawa na raw. At parang ayaw na nila yung impeachment ni VP Sara. May ano tayo dyan, may reaction tayo dyan mamaya patungkol dyan. Watch out kayo ha. At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong si Auntie Claire Castro. Umiyak na si Castro. Umiyak na si Castro dito sa ginawa ni Congressman Liviste. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? So, ito pa. At dahil dyan, dahil sa si Tevez ay pinupolitika, alam naman natin, nung panahon ni House of Representative Martin Romualdez, no? Speaker Martin Romualdez pa ang House Speaker at that time, nung si Tevez ay kanyang sinibak bilang congressman, di ba? Ang kakapal rin ng muka. Binoto yan ng kanyang constituents, tapos ikaw lang nag-ano. Ngayon, iba na ang takbo ng isip ng House of Representatives kasi wala na si Martin Romualdez. Sabi dito ni Representative Ronaldo Puno, parang sawa na kami sa impeachment eh. Ang dami nating problema. Hindi pa nga natapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa flood control. Yan ang sabi niya. Wow! Di ba? Ngayon nyo lang ba na-realize yan, Representative Ronaldo Puno? Nakakatawa kayo. Sinabi niya ito January 16, 2026. Bago lamang. Nakakatawa po kayo. Kasi biglang wala na silang gana. Kasi meron pa raw flood control na mas ay nagtataka talaga ako bakit ngayon yun lang yan napansin. 'Di ba? Nakakatawa nga kayo noong 2025. Bakit si VP Sara ginipit ninyo ng ginipit diyan sa confidential funds na sobrang laki po ang problema natin diyan sa flood control? Bakit ngayon lang kayo nagising, Representative Ronaldo Puno? Bakit ngayon lang sila nagising? Ito yung sagot. Ito yung sinabi ng ating magaling na attorney Rowena Guanzon. Wala na silang gana sa impeachment. Baka wala na incentive. At wala ng allocables per district sa kamalapit na ang eleksyon. These congressmen have to have plan B in case Sara wins. Di ba? Kasi alam nila na si VP Sara tumaas ang rating. Tumaas ang rating pagkatapos alam nyo naman, mga ugali ng mga congressman dyan, mga balimbing yan. Naghahanda na yan sa 2028 election. Babaliktad yan lahat kay VP Sara. And at the same time, wala na si Speaker. Oy, Luis Tro! Nasaan na yung dahil kay Speaker? Dahil kay Speaker! X! Dahil kay Speaker! Dahil kay Speaker! Ayan. Kaya sawa na sila sa impeachment. No? Baka sawa kayo sa impeachment dahil merong Congressman Liviste ang nagbubulgar sa mga kabalastugan ninyo. Nga putang ina ninyo. Yan ang dahilan siguro. Yan ang analysis at opinion ni Attorney Rowena Guanzon. Malapit na kasing eleksyon. So magpa-plan B na sila, di ba? Ay, malapit ng eleksyon. Negative rating yung bangag. Dapat na tayong
tumalon sa kabilang kanto. Di ba? Ang galing rin. Kaya kayong taong bayan, huwag kayong magpabudol dito sa mga congressman na mga balimbing, ha? Wala na raw silang gana. Hindi. Kaso, i-trial nyo si BP Sara, i-impeach nyo si BP Sara. Bloodbath ang gusto ni BP Sara. Sawa na raw sila sa impeachment. Kasi, wala nang allocables. Wala na si speaker. Booking na si speaker. Ganun ba? Ay, nako. Kakatawa naman kayo, di ba? So, sa ngayon, dahil kay Congressman Leviste, binulgar. Tapos, alam niyo naman, ang si Auntie Claire Castro, dapat ipagtanggol talaga niya sa si amo niyang bangag. Kasi, malaki ang pinapasahod sa kanya eh. Marami nagsasabi sa akin na malaki raw ang sahod ni Auntie Claire Castro. Iba pa, may allowance pa yan, may anong tawag, travel allowance pa sila, mga ganyan, no? So, talagang busog na busog. Butod na butod sila. Busog na busog. Ngayon, dahil sa nangyaring ganyan, may nasabi kasi ito si Auntie Claire sa kanya vlog sa YouTube. Nagva-vlog rin eh. 'Di ba? Sabi niya kung ano raw, ang sabi ni Auntie Claire Castro, kung ano raw yung mga opinion niya doon sa YouTube na nag-vlog siya, sariling opinion niya yon, hindi raw damay si Bongbong Marcos doon. Gunggong ka pala eh. Bakit ka pa naging speaker diyan? Bakit naging spokesperson ka pa diyan? 'Di ba? Conflict 'yan. Kasi yung mga sinasabi mo sa YouTube, kung ano mga magiging opinion mo, mami-misinterpret yan ng taong bayan na yun rin ang pananaw ni Bongbong Marcos. Ewan ko nga, bakit nagbablog itong attorney na ito? Wala ka na bang kliyente? Kung ako pa sa iyo, Auntie Claire, magfo-focus ka na lang sana sa pagiging spokesperson mo dyan sa Malacanang. Di ba? Ito, panoorin natin kasi umiyak na siya. Ang mga paliwanag niya, iyakin talaga itong itong babaeng ito. Kasi po, natataranta na siya dito na kinasuhan siya ni Congressman Leviste. Okay, pakinggan natin ha. Pagkatapos ng nagpa-press media itong si Congressman Leviste, edi syempre, nagpa-press rin siya. Ay, hindi pala press, nagpapa-interview sa One News PH. Na alam naman natin yung One News PH. Sa One News PH lang naman siya nagpapa-interview kasi kakampi niya. Ay, nako. Nakakatawa talaga itong si Auntie Claire. Uy, Auntie Claire! Ito, panoorin natin si Auntie Claire. Yusek, parang madami kayong nakasagutan this week. Marami. Marami. Isip ko. Isa-isahin natin. Unahin natin si Congressman Leviste who's filed a libel complaint against you. Ano po ang sagot ninyo dito? Actually, Marami raw siyang kasagutan. Siyempre, palengkera eh. Di ba? Palengkera, pinanindigan niya. nagtataka ako nagtataka ako ladies na hindi sa akin kasi nag-start ang news na ito. We can still remember na it was Ombudsman Remulla who stated that in his own program sa Remulla, biniblame ka na ngayon, ha? executive session. At syempre naging part ito ng mainstream media, naging part ito ng news. Hindi lang sa mainstream, pati sa SOCMED, naging news siya. So as having this YouTube channel na in-explain ko yung mga legal implications ng isang public servant na mayroong kumpanya na maaaring may conflict of interest, ito yung in-explain natin. And hindi sa atin nanggaling na nagbenta siya na isang kumpanya na mayroong franchise. At kasi parang ipinaliwanag niya dito kung ano yung mga pinagsasabi niya doon sa YouTube patungkol kay Congressman Leviste, yun lang rin ang nakalap niyang impormasyon doon kay Remulla. Kasi ikaw, Auntie Claire Castro, pakialamero ka, okay? Ang pakialaman mo, yung trabaho mong amo mong bangag na si Marcos Jr. Bakit ka nangingialam sa trabaho ni Remulla? So kung ano yung sinabi ni Remulla, kinagat niya. Okay? Ngayon, nagtataka siya, bakit siya lang ang kinasuhan? Bakit hindi kinasuhan si Remulla? Napareha naman sila ng statement ni Remulla kasi kinuha raw niya itong mga statements na ito galing kay Remulla. Paano yan? Ikaw yung nakakairita. So ikaw yung kinasuhan. Huwag ka kasing pakialamera. di ba nagkaroon ako ng confusion, the second day, nag-explain ang Meralco Gen na yung kanilang binili from Congressman Leviste ay hindi dependent sa franchise na meron itong si Congressman Leviste. So we also discussed that in one of my vlogs. So kaya imposibleng sabihin niya na ako yung nagbibintang sa kanya na nagbebenta siya ng kampanya na mayroong prangkisa. And on the third vlog na sinabi natin, it was him who admitted that he divested his shares dito sa solar para sa bayan na may prangkisa. He admitted that.
in one of the interviews. So bakit ang pinagkakatakahan ninyo, bakit kayo lang ang zinero in ni Congressman? Yes, oo, nagtataka tayo dahil pag ako'y nagko-content, actually, ladies, hindi ito sa briefing This is my part of my vlog, one of my contents, na ang tinitake up ko lang is the news. Actually, meron ako sa inyo. Meron kayong isang topic na diniscuss ko din about Congressman Leviste, about the Leviste files. Do you So, I find, took that up. if I may interrupt you, Sec, do you find that your blog may put your position, it may come into conflict with your position? Kasi you take Hindi. certain stances that is different from your job as a palace spokesperson. Parang tinulungan siya dito sa news mga news anchor na ito, no? Parang iba yung trabaho mo sa YouTube, iba yung trabaho mo bilang spokesperson. Tinulungan na siya. Or press No. officer. I don't Halata na itong channel rin ito lang yung mga kumakampi sa kanya. I don't think so. Kasi as a Filipino citizen, I can also brag my own freedom of expression. Okay. So, iba yung tinitake up natin sa briefing. At may disclaimer tayo. Hindi, ano na lang talaga, Auntie Claire? Para bang delikadesa na lang ba? Kasi nagtatrabaho ka sa Malacanang, sana umiwas ka. Bakit ka nag-YouTube pa? Hindi, kaya nga, bumagsak negative yung trust rating ng amo mo dahil sa mga vlog mo. Conflict yan eh. Conflict of interest yan. Dito sa aking YouTube channel. It's my personal thought. It's my personal take. Oh, for you. Sa pagkakaalam mo, sa pagkakaintindi mo, it's your personal take. Pero yung mamamayang Pilipino, yung masang Pilipino, ang take nila hindi ganon. Hindi ganon. Ang take nila, kung ano yung opinion mo doon sa YouTube, yun rin ang BBM. Kasi spokesperson ka. Di ba? Tanga ka. Yan ang hindi mo, kaya nga, hindi, nagtataka kami, bakit ka naging attorney? Wala kang logic, wala kang analysis, sa totoo lang. So, I don't think, at hindi ko kino-compromise ang Pangulo dito, Palasyo or Malacanang. Meron din po kayong pagkutsa kay Baguio City Mayor Magalong. Isa pa yan. Daming kontra nitong babaeng ito. Di ba? Tingnan nyo yung mukha. Ano po ba yung issue doon? Saan doon? Wala. Nagtatanong po siyang saan doon. Lutang. Ha? Lutang ka rin? Bangag ka rin? Nagtatanong lang tayo, ha? Bangag ka rin? Ang issue doon. Saan doon? Wait. Ang latest, ang pinaka-latest, if I can still remember, it's about, he said sinungaling, kapogi, si Secretary Ted Herbosa sa isang interview, referring to, Hindi na kailangan, hindi na kailangan ng letters. Oo. Kasi nakasama namin si Secretary Ted Herbosa sa isa naming briefings. Pareha lang kayo ni Magalong, mayabang. Totoo yan. So, he mentioned na yung guarantee letters since yung DOH hospitals with regard to basic accommodations or ward, free po yan. Free po yan. So, walang kailangan, zero balance billing yan. So, there's no need for guarantee letters. Totoo po yun. Maraming nag-attest to that, na hindi na kailangan ang guarantee letters. So, nung sinabi niya na hindi totoo at sinungaling si Sected Herbosa, alter ego po ng Pangulo yun at programa po ito ng Pangulo at ito po yung gusto ng Pangulo na mawala na po yung mga politiko. So, nung sinabi niya po, the word is malutong na sinungaling, papogi, yun po yung natanong sa atin sa briefing. So, kaya natin na diniscuss ito because totoo naman po yung sinasabi ni Sected Herbosa na kapag ka po sa DOH hospitals, basic accommodation, dapat clear po tayo na basic accommodations, zero balance billing po yan. So, hindi kailangan yung guarantee letter na sinasabi po niya. So, kung may guarantee letter man ng sino man, at ito'y tinanggap ng hospital, yung pong nag-guarantor, yung guarantor mismo, yung magawa ng guarantee letter, dapat pondo nila ang gamitin. Hindi po pwedeng pondo ng DOH o ng gobyerno. So, kanila po yun. Halimbawa, nagkaroon ng guarantee letter si Mayor Magalong sa kanyang syudad, dapat pondo po nila yon. Hindi niya pwedeng iasa yon sa DOH funds. Okay, yun nga naman talaga yung sinabi sa at in-explain sa atin dito no sa show na ito ni Secretary Herbosa. Pero ano namang update Yusek Claire doon sa nagpa-blotter kayo against Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan? Are you planning to take that further Ang daming kontra nito. and actually file a case or hanggang doon na lang? Pinag-isipan ko talaga kung magpa-file ako. Kailangan ko lang kasi talaga na ito'y ma-report kasi sabi nga natin, whatever happens to me, at least meron taong pwedeng pag-unahan, no? Yung unahin yung pag-iimbestiga. Hindi naman po kasi biro yung sinabi sa akin. Hindi biro yung kinontent nila. Ito'y isinapubliko pa. Ang sinabi kasi, kung ilalaglag ka ng humans mo, appendix and coccyx mo lang ang walang latay sa pinaggagawa mo. So, ibig sabihin, inner ano yun, part ng body yun eh. So lahat ibig sabihin mula ulo hanggang paa, lahat yan latay. Pero nag-explain naman po sila after na hindi naman po nila intent ito as a personal threat. Will that change your mind? Nagawa na nila yun eh. Nung hindi pa ako nag-report sa NBI, wala naman silang binabawi kasi I even made a content on that. Sabi ko magpapablatter ako pero hindi.
Sinabi pa nila na ano parang bakit ikaw kapag kami sinasabi ka sa ibang opisyal, ganyan-ganyan, di ba? Pero iba po kasi yung freedom of expression na ikaw yung bumabati ko sa opinion ng iba, nagre-react ka. But the threatening remarks, hindi po siya sakop ng freedom of expression. Hindi po ba parang balat sibuyas kayong mga government officials like nag-file ng case si Matamaan ka dyan, balat sibuyas ka. Balat sibuyas ka. Congressman Leviste against you against Trixie? Hindi ba parte po yan ng trabaho ninyo na kayo ay nakikriticize, kayo ay napupuna? Na okay lang sa akin mapura. First time ko itong magpa-record. Record pa nga lang to eh. Hindi Bakit ka umiyak? po ako nagpa-file pa ng case. Although I was asked to sign a complaint sheet para may record. But wala pa po akong pinafile. I just have to report this matter because it concerns my security. We. So mahirap po yun. Iba po kasi yung usapang, mali ka sa opinion mo, ganyan. It's okay with me. It's fine with me. Pero yung bantaan ka, hindi po yun pagiging balat sibuyas. Kasi kahit nga po ito po, maski na po ang vice presidente, sinasabi niya, tinetreten siya. Pero she was being asked, where's the report na ikaw tinetreten? So if you do not have any report, parang wala kang credibility pag sinabi mong tinatakot ang buhay mo. So I have to do this for my own security and protection. So Yusek, pagdating dun po sa libel case na sinampa ni Congressman Leviste, are you also mulling to file your own counter charges like libel in relation dun sa mga nasabi rin po niya tungkol sa inyo? I haven't read yet, no? I haven't read yet the complaint. Di ko alam kung saan yung hugot niya. Kasi lahat naman na kinontent ko, it's because of his own admissions and the statements made by Ombudsman Rimulya and Secretary Garin. So lahat naman dun galing eh. So I have to check, but definitely I will included in the answer will be compulsory counterclaims. Naawa daw siya sa inyo kasi sana criminal case. Ginawa na lang niyang civil case. Salamat ha. Thank you so much. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman